Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Muli po tayong magsasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nung nakaraang Friday po ay ating tinalakay ang patungkol sa fallacy of the majority. Malimit po kasi nung naiisip natin na kapag nakararami, sila po ay tama. Ngunit naipakita po natin nung nakaraang Friday na hindi po lahat ng nakararami ay tama. Tulad po, halimbawa ng panahon ni Noe, buong mundo po nung panahon na yun ay hindi po naniniwala kay Noe. Subalit, wawalo lamang po sila na naniwala sa pinasasabi ng Diyos at nakita po natin sa banal na kasulatan at sa kasaysayan ng Biblia na mali po ang nakararami. Gayon din po nung panahon ng Panginoong Hesukristo, ang karamihan po ay sumisigaw na ipako siya sa krus. At iilan lamang po ang nandoon sa paanan ng Panginoong Hesus at ang karamihan pa ay mga babae at ilang mga alagad. So, yun po ang ating naging sentro ng usapan nung nakaraang Friday. At sa ngayon po ay ating pong dadaanan o papasadahan ang ating pong isa sa hinahangahang theologians na nagngangalang John Calvin. At sa maraming panahon, siya po ay ating pinaniniwalaan na halos lahat ng kanyang mga aral ay pinaniniwalaan po ng iyong lingkod na lahat po ito ay tama. Ngunit hindi po layunin ng ating pag-aaral ngayong gabi na sansalain o pabulaanan ang lahat ng aral ni John Calvin. Siya po ay malalim ang kanyang kaalaman at ang kanyang mga turo na nakabatay po sa malalim na batayan ng salita ng Diyos. Lalo na nga po kapag pinag-uusapan ang mga patungkol sa soberenya ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos, at ang kanyang biyaya ay napakaganda po at napakalalim ng kanyang mga pagtuturo. Subalit ay nung mga nakararang din pong mga pag-aaral ay ating pong naipakita kung sino yung mga naging forerunner ng paniniwalang ang tao kapag siya ay namatay, pagkaraka, siya ay pupunta sa impyerno kung hindi niya tinanggap ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Hindi niya pinanampalatayanan. So, agad po tayo nagkukonclude na sila po ay parurusahan ng walang katapusan na pagdurusa doon sa dagat-dagatang apoy na tinatawag po ng marami ng mga theologians na impyerno. So, sa mga bagay pong yan ay hindi ko na po ulitin kung sino yung mga pangunahing advocates o nagdala ng ganitong pagtuturo. Kung hindi po, ilalagay ko na lamang po dyan sa ating comment section. Maraming salamat po at pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Kayo pong lahat na sumusubaybay sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi man po natin mabati kayo, ay alam po namin na-appreciate po ng iyong lingkod ang inyong patuloy na pagsubaybay at panunood ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang una pong ating tatalakayin ay ang punto po na naiituro ng ating hinangahangaang theologians ni John Calvin. The lake of fire is unending conscious torment for the reprobate. Ang dagat-dagatang apoy daw po
batay sa kanya ay hindi o walang katapusang gising o mulat o aware po kayo, conscious na pagdurusa, tormento para sa mga reprobate. So, para sa hindi po nakapamilyar doon sa salitang reprobate, si John Calvin po ay nagturo na ang Diyos ay pumili ng kanyang mga taong para sa kanya. At kabaliktaran po sa hindi pagkapili sa iba ay tinatawag po silang reprobate. Parang ganito po yun. May mga tao po na sila ay pinili ng Diyos, hindi man nila ito gusto o hindi man nila pinili ang Diyos, sila po ay mga napili. At hindi nating pwedeng questionin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay sovereign. So sino nga po naman ba ang pwedeng mag-question sa Diyos kung siya ay sovereign? At sa hindi po napili at pinalalagay natin na mas marami ang hindi napili, ang tawag po sa kanila ay reprobate, na sila po ay itinakda din na maibulid sa dagat-dagatang apoy. So kung meron pong napili, meron din pong itinakda para sa dagat-dagatang apoy. At kung bakit po sa ating pag-aaral ay medyo hindi po natin ito sinasangayunan, sapagkat binabalanse po natin ang karakter ng Diyos sa kabuuan, hindi lamang po sa pagiging sovereign niya o sovereign ng Diyos, kundi ang Diyos po ay mapagmahal. Ano po? Ang sabi ng Biblia, God is love. At alam natin ang pagmamahal ay hindi pong isang kapangyarihan na hindi kayang sukatin. Ano po? At ang Diyos ay isa pa ho sa kanyang karakter ay mahabagin. So, ramdam ng Diyos, alam ng Diyos ang kalagayan ng lahat. Nararamdaman niya ito. Kaya nga po malakas ang ating loob na lumapit sa Kanya sapagkat alam natin ang Diyos, ramdam niya ang iyong kalagayan, ang iyong nararamdaman. Ano po? At isa po sa napaka-importanting karakter ng Diyos o sa theological term ay attributes ng Diyos ay siya po ay makatarungan. God is just. Ano po? So, balansi po dapat ang ating batid po ng iyong lingkod na hindi po nating kayang sukatin at o alamin ang sukdulan kung hanggang saan ba masusukat ang pagmamahal ng Diyos liban po sa alam nating walang makatulad ang pagmamahal niya sapagkat bukod sa kanya ito'y nagsimula, ang Diyos ay nagbigay ng napakahalagang bagay para sa kanya. Ang lahat ng bagay ay sa kanya, ngunit ang ibigay niya at mamatay at maparusahan ng kanyang anak ay isa pong napakalaking masasabi nating sukat kung gaanong magmahal ang Diyos. Kaya niyang isakripisyo ang pinakamahalaga sa kanyang buhay, ang kanyang bugtong na anak. Yan po ang sabi ng Juan 3:16, For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. At binanggit po doon sa sanlibutan. Iniibig ng Diyos ang sanlibutan. Tama po ang inyong narinig. Hindi po dapat pwedeng ipakahulugan nito na iniibig lamang ng Diyos ang kanyang pinili o napili. Hindi po. For God so loved the world. Diyan po, dahil diyan ay masasabi natin ng Diyos ay patas. Ano po? Fair. Sa isang ilustrasyon po, para maintindihan natin ang sinasabi kong bakit
hindi tayo sumasang-ayon sa aral na ang isang makasalanan ay parurusahan ng walang katapusan doon sa dagat-dagatang apoy. Sa ating pong premise ng mga mananampalataya, malimit ang ating konklusyon na kapag ang tao ay hindi tinanggap si Kristo, ang nasa isip kagad natin ay siya ay mapupunta na sa impyerno. Ano po? So, isipin po natin ang isang bagay nito bago tayo magpatuloy sa pag-aaral. Meron pong isang inosenteng dilag o bata pa. O masasabi nating malinis, dalisay ang kanyang pagkatao. Katulad nga po ng isang batang inasawa ng isang punong pangreliyon sa edad na 6 na taon. At kanila po itong pinabubulaanan at sabi nila siya po ay inasawa o tinabihan nung siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Ibig sabihin wala siyang karapatan. Hindi niya may paglaban, hindi niya maintindihan ang kanyang kalagayan, bakit siya ay aasawahin ng isang 52 o 53 anyos na isang lalaki. At kung susundan po natin ang ating premise na dahil hindi rin siya kumikilala kay Kristo dahil sa kanyang ibang paniniwalang pangreliyon, pwede natin i-conclude na siya ay nasa impyerno. At yung perpetrator po na masasabi na napunta rin doon sa dagat-dagatang apoy, magkasama sila pong pinarurusahan ng walang hanggan. Ano po sa palagay ninyo? Ang Diyos po kaya ay magiging patas sa ganitong kalagayan? O medyo i-relate po natin sa ating sitwasyon sa panahon natin. Merong isang tao na nirape ng maraming, isang bata o isang dilag na nirape ng ilan. At hindi pa po sila nakontento, pinatay pa po nila ang dalaginding na ito. Hindi sila sumampalataya para pareho kay Kristo sa kanyang kamatayan sa krus. Therefore, napunta sila sa impyerno. Medyo po ang ating ginagamit na illustration ay sa tingin natin ay medyo hypothetical. Ano po? Ngunit, fair po kaya na lahat sila ay nandun ibubulid sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. So, diyan po ang ating pupunta sa pag-aaral. Ito po ay nababatay ba sa banal na kasulatan? At ang ating pong konklusyon, bilang mag-aaral na salita ng Diyos, hindi ko po sinasabing ang iyong lingkod ay theologian o with doctors of divinity o ano-ano pa mang mga titulo. Simple tayo po ay matatawag na estudyante ng salita ng Diyos. We are just a student. We are not claiming to be learned o perfect o ganap ang ating kaalaman. Kaya magpatuloy po tayong mga kamag-aaral o kamag-aral sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit naging konklusyon po ito ay isa po sa talata na pinanghahawakan sa ilang mga talata na pinanghahawakan po ni John Calvin, ay ito pong at least magbabanggit lamang po ako ng 4 na talata na ginamit niya upang atin pong tingnan sa Biblia ang aking mga premise na binanggit. So, isa po sa talata na binabanggit niya ay yung Mateo 25. Ang talata po ay 46. Ang isa po na patunay dito sa kanyang pagtuturo
The lake of fire is unending conscious torment for the reprobate. Is in Mark chapter 9 verse 43 hanggang 49. At ang iba po doon sa Revelation chapter 20 verse 10. At tatalakay din po natin ito later. Pero ngayon po ay dito po muna tayo sa unang punto na gusto nating liwanagin. Ito po. Sabi po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pangangaral. Mateo 25:46. At ang mga ito ay mga paruroon sa walang hanggang kaparusahan. So, ang konteksto po ng kung babalikan natin ito ay isa pong judgment. Nabanggit ko po yung salitang judgment. Lagi pong negatibo ang ating pagtingin sa judgment. Ngunit isang araw, liliwanagin po natin ano po ba ang kahalagahan ng judgment. Ngunit hindi po yan ang ating paksa. Sabi po ng Panginoong Jesucristo doon sa kanyang mga kausap, inilagay ang ilan sa kanan at ang ilan ay sa kaliwa. At hanggang sa napunta na po siya dito sa kanya nung ako ay nagutom, pinakain niyo ako. Nung ako ay hubad, dinamtan niyo ako. Nung ako ay may sakit, dinalaw niyo ako. At nung ako ay nakakulong, dinalaw niyo ako. Pinakain niyo ako nung nagugutom. So nagtanong, kailan namin ito ginawa? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo ay nung inyong gawin ito doon sa mga less fortunate na mga tao ay ginawa niyo ito para sa akin. At doon po sa hindi po gumawa noon ay sabi niya ang ilan ay mga paruroon sa walang hanggang. Ang mga ito ay maparuroon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang matuwid ay sa walang hanggang buhay. So, yan na po ang ating pupuntahan na ating liliwanagin. Sa talatang yan. So, ano po ba yung ginamit? Importante po kasi nung isinalin ito sa wikang Ingles from the original Greek, nung ito po ay sinusulat ang Biblia, at isinalin po ito ng isang Latinong pari, papunta sa English. So, ibig sabihin, hindi siya eksperto ng Latin o ng Griego, sapagat siya isang Latino, at isinalin niya po ito sa Latin, then translated now to English. So lahat po ng mga Griegong salita na patungkol sa na nababasa natin lalo na sa ating King James Bible, na hell ay hindi po lagi sa original na Griego. Yun ang ginagamit na salita o word. Halimbawa po sa salitang hell ay meron pong binabanggit na hell din sa English. Doon si Pedro ay nagbanggit ng Tartaro. Hell din ito ay sinalin sa English. Ngunit ito po ay lugar ng mga temporary confinement ng mga evil spirit. At minsan lamang po itong binanggit sa Biblia at hell din po ito sa English. And the others are yung salita pong Hades. Halimbawa po kaya doon sa kwento ni Abraham, ang mayaman at ang mahirap na si Lazaro. At sabi doon namatay ang mayaman at napunta sa impyerno. Ang ginamit pong salita doon ay Hades. Ano po ang kahulugan ng Hades? Nung panahon na ginamit ito ng Panginoong Jesucristo, ito po ay libingan
at madilim na lugar. So yun po ang katumbas ng impyerno doon. So napunta ang mayaman sa libingan, madilim na lugar. So kailangan po talagang liwanagin at alamin ano ang orihinal na pagkakasulat nito. And yung isa po ay yung salitang Gehenna, na ito po ay isang lugar doon sa Valley of Hinnom sa labas ng Jerusalem. Ito po ay lugar ng sunugan. Kumbaga sa ating panahon ay garbage dump, o tambakan ng basura. Kaya patuloy itong sinusunog dahil doon tinatapon ang mga patay na hayop at ang mga inialay kay Molek na Diyos-Diyosan ng mga tao, doon po tuluyan ng sinusunog. At yung hindi po naaabot ng apoy, syempre, yung mga laman ng papasintabi po, kung kayo po ay kumakain sa mga oras nito, yung mga laman ng hayop at ng tao na nabubulok, ito po ay inuud ng patuloy. So, alam natin na yung uod na yon ay may kamatayan din, sapagkat hindi po sila walang hanggang buhay ang mga uod. So, yun po ang Gehenna. At doon sa tatlong yun, sa wikang English, yun po ay lahat hell, o sa Tagalog natin ay impyerno. So, balik po tayo dito sa ating punto, unang punto ni Calvin. The lake of fire, he was referring to dagat-dagatang apoy na sa isip din natin ay impyerno, is an ending conscious torment for the reprobate. At ang sabi nga po, quoted from the Lord Jesus Christ Himself, Matthew 25 verse 46, at ang mga ito ay mga paruroon sa walang hanggang kaparusahan. So, hindi po natin pag-uusapan ngayon yung salitang kaparusahan. Ngunit, interesado po kayo na marinig ito. Kung titingnan niyo po yun sa inyong Bible Concordance, ay ang meaning po nito ay, o ang ginamit na Griegong salita ay kulasin. Galing po sa salitang kulasis. Ano po ang kahulugan nito? Ito po ay ginagamit sa isang magsasaka o nag-aalaga ng halaman. Yung kulasin po ay tumutukoy sa pagpuprune niya, sa wikang English, pruning ng mga sanga na hindi po gusto ng magsasaka. Kahalimbawa po nito yung Juan 15, John chapter 15, na sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the vine and you are the branches, and my Father is the husbandman. Ang tagapag-alaga ay ang Ama, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mga sangang hindi po nagbubunga ay kanyang pinuputol, pinuprune, at itinatapon sa apoy. So yung salitang pruning po doon ay hindi po dapat nating interpret kagad na itinapon sa impyerno. Ginagamit ng Panginoong Jesucristo ang salitang pruning o kulasin. O dito po yung kaparusahan, alam natin, pag sinabing parusa, ito po ay ito po ay kabayaran, paniningil doon sa pagkakamali, pinaparusahan. Kaiba po ito sa salitang disiplina na binabanggit po ng Hebreo 12 ng isang magulang kapag ang kanyang anak nagkakamali, hindi po pinaparusahan. Ganun din po ang ating Ama na nasa langit, ang Diyos. Kapag tayo po ay dumaraan sa mga testing, hindi po tayo pinaparusahan. Tayo po ay tinutuwid. Ang layunin niya kung bakit, lalo na sa mga Kristiyano, kapag nangyayari ang mga
kulasin o pagtutuwid o pruning. Ito po ay, ang purpose nito ay mabuti, ang layunin nito ay upang ikaw ay isaayos, ituwid. Hindi po ikaw ay torturing. So yun po yung ating gustong makita o ipakita na hindi tayo sumasang-ayon. So yung salitang kaparusahan dito, punishment sa English, ay sa Griego ang ginamit po na salita kulasin o pagpupruning. So hindi po retributive, hindi po ganti. Ang tinutukoy ng Panginoong Hesus Kristo dito, kundi yung tinutukoy ditong pruning is meron pong layunin, may purpose kung bakit ito ginawa. Sasabihin natin, syempre pag galit na galit ka, kaya mo gustong parusahan kasi gusto mong makaganti. Well, ibabalanse po natin ito sa original na pagkakasabi ng salita ng Diyos, hindi po batay sa ating konteksto ngayon ng ating pagkaunawa. So yung salita pa po ditong isa ay mga paruroon, sila ay mga paruroon sa walang hanggan. Yung ginamit pong salita dito ay aionion, A-I-O-N, aionion. Iyon yun. Yun na yun. Galing po sa salitang aeon. Eon. Ibig sabihin, ito po ay tinakdang panahon. A period of time. O sa wikang English ay pwedeng i-translate na age during. So, hindi po natin alam yung sukat, ngunit ang alam natin, merong umpisa at merong dulo. Merong kawakasan. Hindi po infinite ng kahulugan. So yan po yung ating nililiwanag. Iniintindi po natin ang banal na kasulatan batay po sa kanyang original na pagkakasulat. Yun nga po. Magbibigay tayo ng mga halimbawa. Ano po pa yung kahulugan ng salitang aionion o walang hanggan? Walang hanggan. Na ito po i-translate at ipinaliwanag. Ang isa nga po sa nagbigay ng paliwanag dito na malalim na paliwanag ay si John Calvin at marami po sila. Si Sproul ay ganito rin po ang pagkaunawa and many others. At ito po ay namana lamang nila doon kay Augustine of Hippo. So, hindi natin maiwasan pong bumalik doon sa mga kasaysayan o history. So, John Calvin understood aionion as an ending. Walang hanggan. Ibig sabihin, infinite. Ngunit, batay po sa biblical na paggamit nito, it shows it primarily means pertaining to an age. Or age defining or age during. Not inherently infinite. So, hindi po pwedeng gamitin na kapag nabasa natin eternal, walang hanggan, at punishment, parusa, so, o ganti, dapat maintindihan po natin paano ginamit ito ng Panginoong Jesucristo. So, ang ibig sabihin niya doon sa mga rebellious, yung mga masuwayin na binabanggit niya doon sa Mateo 25, ay sila'y maparuroon sa panahon. Walang hanggan o sa aionion, isang panahon na kung saan sila ay ipupruning, kulasin. Magbibigay tayo po ng halimbawa nito, siyempre sa Biblia, kung paano ginagamit. But kung halimbawa, babalikan natin ang lumang tipan, may bababasa po tayo na ginagamit din po yung isang salitang eternal. So, ang lumang tipan po isinulat naman ito sa wikang Hebreo.
So, yung aionion po, dito sa Griego ay, ang ginagamit naman pong salita ng mga Ebreyo ay olam. Kahawig po ng ating, olang ito, lam. Sa atin ulam. Masarap ang nasa. Ang iba siguro sa inyo dahil alas 8:30 pa lang, diyan sa inyo ay naghahapunan. So ang Griego po ng salita ng eternal ay olam. Ano po ang ibig sabihin ng olam? Kapareho po ng paggagamit ng aionios na ito po ay takdang panahon. Maaring mahabang panahon, ngunit may katapusan. May simula at may katapusan. Basahin po natin dito sa Deuteronomio, Kabanatang 35, ang talata po ay 15. Deuteronomy 33, verse 15. At sa pinakamarikit na mga bagay ng matandang bundok, at sa mga mahalagang bagay ng mga burol na walang hanggan. So, ginamit din po yung salitang burol na walang hanggan. Hindi nangangahulugan na itong burol na ito o bundok na ito ay hindi na mapaparam. Binabanggit po ng Apostol na Pedro na isang araw ay pupugnawin ng matinding init ang mundong ito. So meron pong, bagamat ito matagal na panahon, kung gaano ng paniniwala natin na ang mundo ay magtatagal o ang creation, meron din pong hangganan. Dahil naintindihan po natin na ang Diyos lang ang walang hanggan. As ang isa pa hong halimbawa ay doon sa 17:7 ng Genesis 17 verse 7. At aking papagtitibayin ang aking tipan. Sa iyo, si Abraham po ang kausap ng Diyos. Aking tipan sa iyo at sa iyong binhi. Na ang tinutukoy po ayon kay Pablo, na tinutukoy na binhi dito ay si Kristo. And sabi ni Pablo, napansin ninyo na hindi ito mga binhi, kundi ang tinutukoy hindi ang binhi, mga binhi ni Abraham, kundi tumutukoy sa isang singular binhi, the seed. Ano po? Seed, hindi seeds. Or offspring. Inapo, hindi mga inapo. Apo. Sabi ni Pablo ay 3:16 at 17 ng Galacia ay si Kristo. So ano po ang sabi po rito? Aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo, si Abraham, kay Abraham, at sa iyong binhi, pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan. So, everlasting covenant, o sa English ay eternal covenant. Nakapagtipan ang Diyos kay Abraham na tinatawag na walang hanggang covenant. Ngunit alam natin na yung tipanan na itinipan kay Abraham, yung pangako, yung kasunduan kay Abraham ay merong olam, may takdang panahon. Pwede natin liwanagin ito na sa isang araw na yung covenant with Abraham ay magbabago. Halimbawa po kung babasahin natin ang Jeremias 31 hanggang 34. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan ay magbibigay ako ng isang bagong tipan. Na ito po ay, yung tipan na ito ay nung dumating si Kristo ang katuparan nito. So, sabi ni Kristo sa kanilang huling hapunan, ito ang aking bagong tipan. So, ibig sabihin, nagtapos na yung tipan na para kay Abraham. Ngunit ang ginamit pong salita ay walang hanggang tipan.
olam ang ginamit. Bakit ko po binabanggit ito bagamat wala po dun sa ating pinag-uusapan, ay sapagkat gusto natin ipakita na hindi lagi na kapag nabasa natin olam o ionion ay infinite, ngunit dito po ay may katapusan. Nasusundan niyo po ako. So, gayon din po doon sa 20 at talatang 10 ng pahayag. Revelations 20 verse 10. Nabanggit po doon yung tormented day and night. Ilalagay ko na lang po sa kaigsian ng oras ay hihimayin po at ilalagay ko dyan sa comment section ang detalye ng ano yung tormented day and night forever and ever. Sa English po ay at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. So, ito po ay nasa isip uli natin, ito ay isa uli na pagliliwanag, no? Kita mo, binanggit ng Biblia sa pahayag na sila ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman. So, katulad po ng nabanggit natin doon sa Mateo 25:46, Ionian is paired with both life and punishment. Nakita natin walang hanggang buhay at walang hanggang parusa. But the life is the eternal communion with God. Yung buhay na ito, na atin, wala itong katapusan. Dahil ito ay nagmula sa Diyos. Kaya paminsan-minsan naririnig niyo po sa akin yung ginagamit ko po yung termino sa English na metallurgical. Ano po? Metallurgy. May kinalaman sa mga metal o mga bakal, ginto, pilak. So sa Biblia po kapag binabanggit ang salitang gold ay tumutukoy po ito sa imahe ng Diyos. At ito rin po ay tumutukoy sa kanyang divinity. Kaya nung sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating imahe, he was referring to his own image and likeness, which is his divinity and sa kanyang kabanalan for being divine and being God creator. So, ang tao po ay binigyan niya ng imahe ng kabanalan. Kung meron tayo nakikitang pinipitagang mga tao na sa tingin natin ay perpekto, banal. Kung meron ng taong ganong quality o karakter, ito hindi po likas sa kanya, kundi ito'y galing sa Diyos. That's the gold in you, in humanity. So, tuloy po natin. While the punishment is eternal in its purpose, yung eternal, yung ionion ay yung punishment which is kulasin na pagpupruning ay meron pong layunin. Not to torture, but to purify and correct upang isaayos. So, meron ba tayong katibayan yan? Pupuntahan po natin ang mga talatang yan sa Biblia. At makikita po natin din yan doon sa aklat ni
ni Malakias, Kabanatang 3, talatang 2 at 3. At isang araw, yun naman ating pagtutuunan ng pansin. Ano po? Ano yung tinutukoy natin? So, dapat makita natin, kaya lagi kong ginagamit sa ating pagtuturo ang tatlong letrang the Progressive Perfect Plan, the PPP, yung tatlong P. Mayroon pong progreso. Makikita natin na sa simula pa lamang, perpekto ang progreso ng kanyang plano. At lagi kong ituturo po na ang plano ng Diyos ay ang lahat ng mga bagay ay maibalik sa Kanya. That's the ultimate plan of God for the ages. Ibalik ang lahat sa Kanya. Ibig sabihin, nung sinabi po, nung kinote ito ni Pablo doon sa unang Korinto 15:28, ano po? At sa Colosas 1:20, yun ang pinaka, perfect na plano ng Diyos. May restore, ma-reconcile, maibalik sa Kanya ang lahat. Kung meron pong isang kaluluwa na naiwan doon sa impyerno, hindi po natapos ang layunin ng Diyos. So, kailangan pong tingnan natin ang mga talata batay doon sa kabuoang plano ng Diyos sa Kanya. So, in English po, ilalagay ko dyan sa ating comment section ang mga talata na minsan na itanong na, at kung matatandaan niyo po sa mga previous na pag-aaral, may nagtanong po sa akin, ano ang kahulugan ng Revelations 14 verse 11? At ano ang kahulugan ng Daniel chapter 12 verse 2? Hindi ko na po nabanggit pero inilagay ko po doon. Ganyan din po ang aking gagawin dito sa Mateo 25:46. At mga talata pong babanggitin natin. Ngunit, yan po, tayo ay mahaba na uli ang ating pag-aaral. Gusto ko man pong ituloy pero napapansin ko na lagi nyo na lamang po akong ini-scroll. Itong ini-scroll at hindi nyo na sinusundan na sa aking pagtingin po, kung matiyaga po nating susundan ng ating pag-aaral, maintindihan po natin ang kabuoang plano ng Diyos sa sangkatauhan. May mga pupunta po. Kaya ang dulo po ng aking pangangaral, tulad po ng binabanggit ng Pahayag, Kabanatang 20, ang talata po ay 6. Mapalad sila na nakasama doon sa unang pagkabuhay. Ano po? Yan ang ating, sabi po ng Revelation chapter 20 verse 6, happy and holy is he who is having part in the first resurrection or rising again. Over this, the second death hath not authority, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. And when, sa verse 7, the 1,000 years may be finished, the adversary shall be loosed out of his prison, and he shall go forth to lead the nations astray that are in the four corners of the earth, then Gog and Magog, to gather them together to war. So, kung babalikan po natin yung mga talata, sabi ng verse 5, and the rest of the dead did not rise again or live again until the 1,000 years may be finished. This is the first rising again.
and happy is those who has part in the first resurrection. So ano po ang ating main na ipinangangaral? Mga kaibigan, mga kapatid, hindi ko po matatapos dahil dahan-dahan kung pilit na ipinaliliwanag sapagkat marami po na nakapanunod nito dahil ang kanyang doktrina ay sa kanyang hinahangaan na theologians, hindi niya maisuko ang kanyang unawa dahil masasaktan ang kanyang ego na ito'y matagal niya nang pinaniniwalaan. Kapatid, simple lang ang mensahe. Para maintindihan natin, merong mga tutugon sa ebanghelyo. Ano ang ebanghelyo? Na si Kristo ay ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay bumaba ng nakisama, namuhay, nakasama natin ng mga tao nung panahon na yon. Siya ay pinatay. Hindi po dahil makapangyari ng tao, kundi voluntarily he offered himself to die for the world. Sabi po ng 1 Corinthians 15 verse 22, kung paanong sa unang Adan lahat ay nangamatay, sa huling Adan, na yan ay si Kristo, lahat ay mga bubuhay. Ibig sabihin, ang purpose kung bakit si Kristo ay dumating ay upang tugunan ang problema ng kasalanan. At ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ang tao ay lumabag sa kalooban ng Diyos, umalis sa kalooban ng Diyos, nagsarili sa kanyang sarili, lumabag sa kalooban ng Diyos. Naglobat po ata ako. I'm sorry. Tayo po ay Ayan. I hope na naririnig niyo po ako. Naputol po ako. So dahil po ang tao ay lumayo sa kalooban ng Diyos, dahil sa kasalanan lahat ay nangamatay. Sabi po ng 5:12 ng Roma, sa pamamagitan ni Adan, ng isang taon, pumasok ang kamatayan dahil sa kasalanan. Ngunit sa pamamagitan naman ni Kristo, ang huling Adan, ang lahat ay mga bubuhay. So bakit po ganon? Una na pong sinolusyonan ng Diyos ang problema ng kasalanan, ang kamatayan. Ang kaibahan po ng ating pinapangaral, merong mauunang mabubuhay. At yung mga bubuhay na yon ay maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Batay po dito sa Revelation chapter 20, verse 5 and 6. At sila'y maghahari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At pagkatapos ng 1,000 taon, sila naman, yung hindi nabuhay, hindi napasama sa unang pagkabuhay, lahat ng tao na hindi napasama, ibig sabihin, sumuway, nag-iba ng pamamaraan ng kanyang pagkaligtas, ay mabubuhay din naman dahil sila din naman ay binayaran ang kanilang kasalanan. Sila po ay mabubuhay doon sa tinatawag at itatapon sa tinatawag na ikalawang kamatayan. O binuhay pa, bakit naman papatayin uli ikalawa? Siguro yun ang tanong natin. Ang gusto kong alamin ninyo, sino ang subject ng lake of fire? Is it the person or the soul? Yung po ba ang subject ng dagat-dagatang apoy, yung tao o yung persona o yung karumihan, sanhi ng kasalanan? So, kung sana sila po ay tumanggap kay Kristo, sila po sana ay
nalinis na. Ngunit dahil po sila ay hindi tumanggap kay Kristo, umaring ikaw nanonood ngayon, meron kang reliyon na ayaw mong ipatalo, ayaw mong tanggapin ang alay ni Kristo, then the bad news for you is, sabi ng Roma 6:23, for the wages of sin is death. Mamamatay ka uli doon sa dagat-dagatang apoy. At nais ko pong ipaalam sa iyo ano ang kalagayan, ano ang mangyayari doon sa dagat-dagatang apoy. Yun dapat malaman. Dahil hindi mo pinili ang Kristo, hindi mo siya tinanggap ang kanyang kamatayan sa krus, then pinili mo na ikaw ay dalisayin doon sa apoy. Hindi yun madali. Mas maraming dumi, mas maraming lusak ng kasalanan, lahat ng karumihan ay kailangan dalisayin ng Diyos. So bakit pipiliin mo na ang sabi ni Pablo sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. That's the bad news. But the good news is, but the gift of God, ang kaloob na libreng regalo ng Diyos, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. So, i-qualify din uli natin yon. May buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Saan ka interesado? Sa itapon, doon sa dagat-dagatang apoy, na siyang ikalawang kamatayan, o buhay na libreng kaloob ng Diyos na nakay Kristo? Nasa iyo ang pagpapasya. Ang aking responsibilidad ay ipaalam lamang ito sa iyo. Ngunit kung ito ay iyong tatanggihan, nasa iyo po yun. Kung gusto mo pa rin ang dati mong natutunan, ang aral na iyong pinangahawakan, nasa iyo pa rin po yun. Ngunit, importante na ngayong gabi na iparating ko sa iyo ang liwanag ng katotohanan nito. So, I'm saddened na sa aking pong pagbabasa, sa ating pagtuturo ay hindi po natin matapos. Ngunit, gusto ko lang pong pasadahan ng konti doon sa ikalawang punto ni Calvin. The unquenchable fire and worm that does not die. In Mark 9:43-48. At kung ang kamay mo sa 42 at ang sino mang magbigay ng ikatitisod sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pa sa kanya kung bibitinin ang kanyang leeg ng isang malaking gilingan bato at siya'y ibulid sa dagat. Hindi po sa dagat-dagatang apoy, 43. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw, kaysa may dalawang kamay kang mapa sa impyerno. So, uli, ano yung impyernong yon? We will qualify sa susunod na pag-aaral. Mapa sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. So, nakakatakot, di po ba? At hindi lang yon, na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang paa mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay kaysa may dalawang paa na ikaw ay ibubulid sa impyerno, na dooy inulit-uli, hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang mata mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo, mabuti pa sa iyo
ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata, matakang mabubulid sa impyerno, na dooy hindi mamamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy, sapagkat ang lahat ay aasnan sa apoy. Ano ang kahulugan niyan? Sa ating pagkaunawa. Napagkaliwanag naman pala na merong walang hanggang apoy na binabanggit ng Panginoong Jesucristo at merong uod na hindi nangamamatay. So, yan nga po ang ginawa ng hinahangaan nating theologians ni John Calvin. He took these phrases literally as an ending suffering. So yung mga binasa natin, binasa at inunawa niya na literal na walang hanggang paghihirap. But they are not rooted. But these things, they are rooted in the Old Testament imagery of purification, judgment that leads to restoration. So atin pong ipakikita sa ating susunod na pag-aaral, ang kahulugan niyan ay hindi po uli parusang walang hanggang pagtusta sa impyerno, kundi ito po ay isang hustisya ng pagdadalisay na magdadala sa kaganapan upang siya ay maibalik sa Diyos. So yan po ang ating susunod na liliwanagin. Alam ko na dahil dito natuwa sa mga talatang yan yung proponent ng dating pagkaunawa. Pero hayaan nyo po na ating pipiliting maipaglingkod ang pasahing ito, ang passage na ito para sa inyong kaalaman at makita ang tunay na perpektong plano ng Diyos na may progreso po. May progreso. At yan po ang ating pinangangaral. Magandang pinagpalang araw po. Salamat sa inyong patuloy na pakikinig. At hanggang sa dulo ay hindi kayo bumitaw. Purihin ng Diyos, kapatid. Dahil dyan, alam ko na binubuksan ng Diyos ang iyong kaalaman upang lumalim at hindi ka mapabilang doon sa mga nadadaya. Marami ang naglipa na dyan sa iyong mga YouTube, sa mga TikTok na pananakot tungkol dyan sa impyerno. Ngunit ayaw ko po kayong takutin. Gusto kong ipaalam sa inyo na ang Diyos ay may plano sa lahat. Gaano ka mang kasama, may pagkakataon ka na piliin si Kristo. At kung hindi mo siya pipiliin, dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang biyaya, idadaan kanya doon sa apoy upang ikaw ay makuha ang tunay na larawan ng Diyos na nasa sa iyo. Malungkot nga lang, pinili mo ang mahirap. Hindi basta mahirap. Hindi basta napakahirap. Isang hirap na hindi mo kayang tiisin kung sa sarili mo lamang. At masasabi mo, pagkatapos ng lahat ng yan, ang sabi po ng Apostol ni San Pablo, ang lahat ng dila ay magsasabing si Kristo ay Panginoon at lahat ng tuhod ay luluhod. Yung mga taong ito na piniling sumuway sa Kanya, idinaan niya sa matinding apoy ng pagdadalisay at pagkatapos noon, dahil plano ng Diyos na siya ibalik din, pinili niya nga lang ang mahirap na pamamaraan. Isang araw, sasabihin niyang, Panginoon ka nga at Diyos. At ang kanyang tuhod ay luluhod.
may pasasalamat na sa kabila ng kanyang pagsuway, nakabalik pa rin siya sa kanyang manlilika. Purihin ng Diyos. Pagpalain ka ng Panginoon sa iyong pagsubaybay sa ating pag-aaral ngayong gabi. Hanggang dito na lamang po. Kung wala pa kayong dinadalawang simbahan, meron po tayo dyan sa Santa Rosa, Phase 8. Our God Reigns Christian Church International. Diyan po tayo nagtitipon. Dumalo ka kapatid. Maliit man, konti man ang sabi ko po sa aking umpisa at naipaglingkod natin nung nakaraan. That's the fallacy of the majority. Piliin mo ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Magandang gabi, magandang araw, pinagpalang araw sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa iyong panonood at pag-aaral. Pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos na mahabagin, mapagmahal at makatarungan. Bye-bye for now.